Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayon, sa araw na ito na puno ng sigla at enerhiya, yakapin mo ang kumpiyansang likas na bahagi ng iyong pagkatao bilang isang Aries. Ang matinding sigla na ito ay bumabalot sa iyong paligid, nag-aanyaya na masusing pagnilayan ang iyong mga iniisip at kilos. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano ginagabayan ng iyong masidhing damdamin hindi lamang ang iyong mga pangarap at mithiin, kundi pati na rin ang paraan ng iyong pagharap sa mga desisyon sa buhay. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kapangyarihan ng iyong damdamin, matutuklasan mo kung paano ito maaaring maging mahalagang sandigan sa paggawa ng mga tamang hakbang. Ang damdamin mong ito, na madalas mong ginagamit upang magbigay ng inspirasyon sa iba, ay maaari ring maging iyong pinakamatibay na sandata sa pagharap sa mga personal mong pagsubok. Huwag kang mag-atubiling gamitin ang iyong likas na tapang upang mapaglabanan ang anumang balakid na maaaring humadlang sa iyong mga layunin. Habang ang buwan ay dumaraan sa malalim na enerhiya ng Scorpio, mararamdaman mong may daluyong ng introspeksyon na bumabalot sa iyo. Ito ay isang araw na puno ng pagninilay at masusing pag-iisip sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Sa panahong ito, mararamdaman mong tila may bahagi ng iyong pagkatao na nais makawala sa mga bagay na tila walang saysay o hindi na nagdadala ng kahulugan sa iyong paglalakbay. Ito ay maaaring mga nakagawiang kilos na dati mong ginagawa, ngunit ngayon ay tila pabigat na lamang. Maaari rin itong mga pangarap na matagal mo nang tinutukan, ngunit ngayon ay napagtatanto mong hindi na ito kaayon ng direksyong nais mong tahakin. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na ito ay maaaring maging susi sa iyong kapayapaan at kalayaan. Ito ang panahon upang pag-isipan kung may mga bagay na dapat mo nang bitiwan, mga gawi, relasyon, o pananaw na hindi na akma sa iyong layunin sa buhay. Sa sandaling yakapin mo ang kalinawan na ito, magugulat ka sa gaan ng iyong pakiramdam at sa lawak ng mga bagong oportunidad na magbubukas para sa iyo. Ngayong araw ay nagbibigay rin ng pagkakataon upang linisin at ayusin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ng paglalayo sa mga distraksyon na humahadlang sa iyong malinaw na pag-isip, makakahanap ka ng oras upang tumuon sa iyong mga tunay na hangarin at pangarap. Ang mga bagay na dati mong pinagtuunan ng pansin na hindi na umaayon sa iyong tunay na nais ay maaaring maging pabigat lamang sa iyong pag-usad. Ito ay maaaring mga kaisipan ng pagdududa sa sarili, mga pangamba na hindi mo kayang kontrolin, o mga alalahanin na paulit-ulit na bumabagabag sa iyong isipan. Ito na ang tamang pagkakataon upang palayain ang sarili mula sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong personal na paglago. Sa oras na gawin mo ito, mapapansin mong mas magiging magaan ang bawat hakbang mo patungo sa iyong mga pangarap. Sa araw na ito, yakapin mo ang apoy na nasa loob mo, ang sigla, tapang, at masidhing pagnanais na maging mas mabuti. Ang enerhiya na ito ay nagsisilbing ilaw sa iyong landas, gabay upang makita mo kung saan mo dapat ibuhos ang iyong lakas at dedikasyon. Ito rin ay isang paalala na bigyan mo ng halaga hindi lamang ang iyong mga pangarap kundi pati na rin ang iyong sarili. Kung minsan, sa sobrang pagtutok mo sa iyong mga layunin, nakakaligtaan mong bigyan ng sapat na atensyon ang iyong sariling kapakanan. Sa araw na ito, gawin mong prioridad ang sarili mong kaligayahan at kapayapaan. Hayaang magningning ang iyong kumpiyansa, at hayaan mong maramdaman ng iba ang iyong positibong enerhiya. Ito ang araw na mas makabubuti kung maglalaan ka ng oras para sa iyong sariling kapakanan.
Maglaan ng sandali upang pagtuunan ang iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagninilay upang bigyang linaw ang iyong mga iniisip, pag-ehersisyo upang mapalakas ang iyong katawan, o simpleng paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang mga munting hakbang na ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong pangkalahatang pananaw sa buhay. Ang paglalaan ng oras upang makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay ay maaari ring maging mahalaga, dahil ito ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob at inspirasyon upang magpatuloy sa kabila ng anumang pagsubok. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay pula at kahel. Ang kulay na pula ay sumasagisag sa tapang, sigla, at determinasyon. Ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng lakas ng loob na tahakin ang mga mahahalagang desisyon sa buhay. Ang enerhiya ng kulay na ito ay tila apoy na sumisindi sa iyong puso, nagtutulak sa iyo upang maging mas buo ang iyong loob sa pagharap sa mga pagsubok. Samantalang ang kulay na kahel naman ay nagdadala ng kasiglahan at pagkamalikhain, na maaaring magbigay inspirasyon sa iyong mga ideya at gawain ngayong araw. Ang kulay na ito ay nagdadala ng mas magaan at mas positibong enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng motibasyon upang ipagpatuloy ang mga bagay na matagal mo nang gustong simulan. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 9, at 25. Ang 3 ay sumasalamin sa pagkakaroon ng masigasig na kaisipan at masayang pakikisalamuha sa iba. Ang numerong ito ay paalala na sa kabila ng iyong mga personal na laban, mahalaga pa rin ang pagbuo ng mga koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Ang 9 ay simbolo ng pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap sa mga aral na hatid ng mga karanasan sa nakaraan. Ito ay nagdadala ng mensahe na ang bawat karanasan, maging maganda man o masakit, ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa pag-unlad. Samantalang ang 25 ay sumisimbolo sa pagbuo ng mga matibay na desisyon na magdadala ng tagumpay sa hinaharap. Para sa iyong maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras upang magplano para sa mga susunod mong hakbang sa buhay. Maaaring ito ay tungkol sa iyong mga pangarap sa trabaho, personal na relasyon, o mga proyekto na matagal mo nang gustong simulan. Sa paggawa nito, subukang maging tapat sa iyong sarili. Ano nga ba talaga ang iyong tunay na nais? Alamin kung ano ang mga bagay na nagdadala sa iyo ng tunay na kasiyahan, at bigyan ito ng sapat na atensyon. Sa pamamagitan ng pagbuo ng malinaw na plano, mas magkakaroon ka ng direksyon at kumpiyansa sa iyong mga desisyon. Ang pagkuha ng mga maliliit na hakbang ay maaaring magbigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong tagumpay sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili sa bawat hakbang na iyong ginawa. Maaaring hindi pa lahat ng iyong pangarap ay natutupad, ngunit tandaan na bawat pagsubok na iyong napagtagumpayan ay patunay ng iyong katatagan at kakayahan. Magpatuloy ka sa pagtitiwala sa iyong sarili, sapagkat ang hinaharap ay puno ng pag-asa at tagumpay para sa isang tulad mong matapang at determinado. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayon, sa araw na ito na may kakaibang himig ng mahika sa paligid, ikaw, bilang isang Taurus, ay inaanyayahang buksan ang iyong puso at isabuhay ang araw na may bukas na isipan. Sa bawat paggalaw ng buwan habang ito ay dumaraan sa ilalim ng tanda ng Scorpio, ang iyong likas na kakayahan sa pag-unawa sa mga nakatagong katotohanan ay magiging malaking kalamangan para sa iyo. Ito ay tila isang mahiwagang pangyayari kung saan ikaw ay nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na dati ay tila malabo o mahirap intindihin. Gamitin mo ang biyayang ito upang makita kung alin sa mga bagay sa iyong buhay ang tunay na mahalaga at kung alin naman ang ilusyon lamang na maaaring humadlang sa iyong pag-usad. Sa mga panahong tulad nito, mahalaga na maging mapanuri ka sa iyong paligid.
Hindi lahat ng tila mahalaga ay tunay na may saysay sa iyong buhay. Minsan, ang mga bagay na dati mong pinanghahawakan ay maaari nang hindi angkop sa kasalukuyang direksyon ng iyong paglalakbay. Kaya naman ito ang panahon upang pagnilayan kung aling mga bagay, tao, o sitwasyon ang nararapat pang manatili sa iyong mundo, at alin naman ang kailangang mong bitiwan upang magbigay daan sa mas positibong enerhiya at bagong simula. Huwag kalimutan na isa sa iyong pinakamatibay na katangian ay ang iyong determinasyon, isang lakas na nagtutulak sa iyo upang hindi sumuko hanggat hindi mo natatapos ng maayos ang anumang gawain. Ito ang dahilan kung bakit marami sa iyong mga tagumpay ay bunga ng iyong hindi matatawarang sipag at tiyaga. Sa kabila ng mga pagsubok at hadlang na dumaan sa iyong landas, ikaw ay nanatiling matatag at determinado, at ito ang magpapatibay sa iyo upang makamit ang mga pangarap na matagal mo nang pinapangarap. Sa makatuwid, tiyakin mong magagamit mo ng wasto at mabisa ang enerhiyang ito sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa halip na sayangin ito sa mga bagay na panandalian lamang o hindi makakatulong sa iyong pag-unlad, ituon mo ito sa mga bagay na may pangmatagalang epekto sa iyong buhay. Habang tinatahak mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano ang iyong mga damdamin ay maaaring makaapekto sa iyong mga iniisip at kilos. Minsan, ang mga damdaming ito ay maaaring maging inspirasyon upang ikaw ay magpursige, ngunit sa ibang pagkakataon naman, maaari rin itong maging sanhi ng labis na pag-aalala o pagkalito. Ang init ng iyong damdamin ay maaaring magbigay inspirasyon sa iyo upang magsumikap ng husto, ngunit mahalaga ring maging maingat upang hindi ito makaapekto sa iyong ugnayan sa iba. Minsan, sa sobrang pagnanais mong makamit ang iyong mga layunin, hindi mo namamalayan na may mga taong nasasaktan o napapabayaan sa proseso. Kaya naman sa araw na ito, subukang maging bukas sa pakikisalamuha sa iba at bigyan ng puwang ang kanilang damdamin at pananaw. Sa halip na magpakalunod sa sariling ambisyon, subukang gamitin ang bawat pakikisalamuha bilang pagkakataon upang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging bukas at mapagpatawad, mas lalong lalalim ang iyong pag-unawa sa mga taong mahalaga sa iyo. Kung sakaling may mga pag-aalinlangan na mag-umpisang bumalot sa iyong isipan, huwag mong hayaang pigilan nito ang iyong pag-usad. Ang kawalan ng katiyakan ay bahagi ng bawat paglalakbay, ngunit mahalaga na manatili kang matatag sa iyong mga paniniwala at plano. Ang pag-aalinlangan ay hindi nangangahulugang mahina ka, kundi isa itong paalala na kailangan mong masusing pag-isipan ang bawat hakbang na iyong gagawin. Sa halip na matakot sa mga bagay na hindi mo pa alam o naiintindihan, tanggapin ito bilang pagkakataon upang matuto at lumago. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng kasagutan sa ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong determinasyon na magpatuloy at ang iyong tiwala sa sarili na makakahanap ka ng tamang landas, kahit nasa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan at sa iyong intuwisyon ay makakatulong upang makita mo ang tamang direksyon. Tandaan na ang iyong karanasan at karunungan ay sapat na upang gabayan ka sa mga desisyong iyong gagawin. Ngayong araw ay nagdadala rin ng pambihirang pagkakataon upang gamitin ang enerhiya ng Scorpio sa paraang makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang Scorpio ay kilala sa pagiging matapang sa pagharap sa mga katotohanan ng buhay, kahit na ito ay mahirap o masakit tanggapin. Sa pamamagitan ng pagyakap sa enerhiyang ito, makakahanap ka ng tapang upang harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Anumang hadlang o distraksyon na maaaring humadlang sa iyong atensyon, ay maaari mong gawing inspirasyon upang magpursige at maging mas matatag. Sa halip na hayaang guluhin ka ng mga negatibong bagay, gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang patatagin pa ang iyong determinasyon at kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga aral na hatid ng araw na ito, mas magiging malinaw sa iyo kung saan mo dapat ituon ang iyong oras at lakas. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde at kulay lupa.
Ang kulay na berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, pagpapagaling, at panibagong sigla. Ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling positibo at puno ng pag-asa sa kabila ng anumang pagsubok. Ang berde ay tila sariwang hangin na nagbibigay ng bagong buhay sa iyong mga plano at pangarap. Samantalang ang kulay lupa ay magdadala ng katatagan at seguridad sa iyong emosyon, na magiging mahalaga upang manatiling kalmado sa gitna ng mga di inaasahang pangyayari. Ang kulay lupa ay paalala rin na sa kabila ng lahat ng iyong mga pangarap, mahalaga pa ring manatili kang grounded at konektado sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 11, at 28. Ang 5 ay simbolo ng pagbabago at pagsisimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ito ay paalala na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, laging may pagkakataon upang magsimula muli. Ang 11 naman ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan ng isipan at mataas na intuisyon, na magbibigay sa iyo ng gabay sa mga mahahalagang desisyon. Samantalang ang 28 ay sumisimbolo ng tagumpay na nagmumula sa iyong pagsisikap at dedikasyon. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing paalala na anuman ang iyong sitwasyon ngayon, ikaw ay may kakayahan na pagtagumpayan ito sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Para sa iyong maswerteng gawain, subukang maglaan ng oras upang ayusin at linisin ang iyong paligid. Maaaring ito ay sa iyong tahanan, opisina, o kahit na sa mga bagay na nauukol sa iyong personal na buhay. Ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran ay makakatulong sa iyo upang maging mas produktibo at kalmado. Habang inaayos mo ang iyong paligid, subukang isaisip ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay, mga pangarap, layunin, at taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. Sa paggawa nito, mapapansin mong mas magiging malinaw ang iyong isipan at mas magiging buo ang iyong loob sa pagtahak sa iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang kilalanin ang lahat ng tagumpay na iyong naabot, malaki man o maliit. Ang bawat pagsubok na iyong nalampasan at ang bawat hakbang na iyong ginawa patungo sa iyong mga pangarap ay nararapat bigyang pansin at ipagpasalamat. Sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob sa iyong mga tagumpay, mas lalo mong mapapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili at pananampalataya sa iyong kakayahang harapin ang anumang hamon na darating pa sa iyong buhay. Manatiling determinado, matatag at positibo. Sa ganitong paraan, makakamtan mo hindi lamang ang iyong mga layunin kundi pati na rin ang kapayapaan at kasiyahan na matagal mo nang inaasam. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayon, sa araw na ito, ikaw, bilang isang Gemini, ay inaanyayahang yakapin ang masayahin at magaan na enerhiya na bumabalot sa paligid. Sa kabila ng anumang alalahanin o mga iniisip na maaaring bumabalot sa iyong isipan, ang araw na ito ay tila nagdadala ng bagong pag-asa at panibagong lakas. Ang enerhiyang ito ay parang simoy ng hangin na may dalang kasiyahan, na nagpapagaan sa iyong pakiramdam at nagbibigay inspirasyon upang ipakita ang iyong likas na kasiglahan at kasiyahan sa buhay. Ito ang pagkakataon upang ipamalas ang likas mong kakayahan na magdala ng saya at halakhak sa mga tao sa iyong paligid. Sa bawat kwento na iyong ibinabahagi at sa bawat biro na iyong binibitawan, ikaw ay nagiging ilaw na nagpapagaan ng loob ng iba. Maging ito man ay simpleng usapan sa mga kaibigan, masayang kwentuhan sa pamilya, o kahit sa mga kaswal na pag-uusap sa mga taong iyong nakakasalamuha, ikaw ay may kakayahang magbigay ng ginhawa at sigla. Sa pamamagitan ng positibong enerhiyang ito, ikaw ay nagiging sandigan ng saya sa paligid. At ang magandang aura na ito ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa mga taong makakasalamuha mo. Ang positibong enerhiyang ito ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang mapalalim pa ang iyong mga koneksyon sa mga tao sa iyong buhay. Sa mga panahong tulad nito,
subukan mong alalahanin ang mga taong maaaring matagal mo nang hindi nakakausap. Maaaring ito ay kaibigan mula sa nakaraan, isang dating katrabaho, o isang mahal sa buhay na tila lumayo na sa iyong mundo. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang magbigay ng mensahe, tumawag, o kahit maglaan ng oras upang kumustahin sila. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang magdadala ng saya, kundi ikaw rin ay makakatanggap ng masayang enerhiya mula sa kanila. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang bumuo ng mas matibay na ugnayan sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at maging sa mga taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang pagbabalik ng koneksyon sa mga taong minsan ay naging mahalagang bahagi ng iyong buhay ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at panibagong pag-asa. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Scorpio, ikaw ay binibigyan ng pambihirang kakayahan upang maunawaan ang mga bagay na maaaring hindi napapansin ng iba. Ang galaw ng buwan na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mga nakatagong aspeto ng iyong kapaligiran. Maaaring may mga sitwasyon o damdaming matagal mo nang pinipilit na huwag pansinin, ngunit sa araw na ito ay mararamdaman mong tila biglang naging malinaw ang mga ito. Ito ay magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano ang mga damdaming ito ay nakakaapekto sa iyong relasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, may mga pangyayaring tila hindi natin maipaliwanag noong una, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagiging mas malinaw na bahagi ito ng ating paglalakbay. Ngayong araw ay hinihikayat kang bigyan ng oras at pag-unawa ang mga bagay na ito upang makahanap ka ng kasagutan at kapanatagan ng loob. Maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano ang iyong pag-aalinlangan o pagiging mapaghanap ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon. Bilang isang Gemini, likas kang mausisa at madalas mong nais alamin ang bawat detalye bago ka makapagdesisyon. Bagamat ito ay magandang katangian, mahalaga ring maging maingat upang hindi ka makulong sa labis na pagdududa. Minsan, sa sobrang pag-isip natin sa mga bagay na wala pa sa ating kontrol, nakakalimutan nating pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi mo gusto o sa mga pagkukulang ng iba, subukan mong ituon ang iyong atensyon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo makokontrol ay makakatulong sa iyong magkaroon ng kapayapaan ng isip at puso. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pasasalamat at pagiging bukas sa mga pagbabago, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging maayos ang iyong mga relasyon. Ngayon ay isang magandang araw upang maglaan ng oras para sa iyong sarili at pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Sa kabila ng iyong masayahin at palabirong personalidad, mahalaga ring bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay at makinig sa iyong panloob na tinig. Maaaring may mga bagay na matagal mo nang itinatago sa iyong sarili, mga damdaming hindi mo paganap na naipapahayag o mga pangarap na tila hindi mo alam kung paano simulan. Ngayong araw ay hinihikayat kang bigyan ito ng pansin at pag-isipan kung paano mo maaaring maisakatuparan ang iyong mga tunay na hangarin sa buhay. Huwag kang matakot na humingi ng suporta sa mga taong malapit sa iyo. Minsan, ang simpleng pag-uusap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ay maaaring magbigay ng kaliwanagan sa mga bagay na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng pakikinig sa pananaw ng iba, maaari kang makakita ng mga solusyon na dati ay hindi mo pa naisip. Huwag mong kalimutang mahalaga rin ang pagiging bukas sa emosyon, at hindi kailangang itago ang iyong nararamdaman. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang upang marating mo ang tunay na kapayapaan sa iyong puso. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel at dilaw. Ang kulay kahel ay sumisimbolo ng kasiglahan, kumpiyansa, at positibong enerhiya. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang maging mas bukas ka sa mga bagong karanasan at ideya. Ang kulay na ito ay tila nagbibigay ng ningning sa iyong pagkatao, na tila nagbibigay ng panibagong sigla upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang pinapangarap.
Samantalang ang kulay dilaw ay kumakatawan sa katalinuhan at kaliwanagan ng isipan. Ito ay nagsisilbing liwanag na tumutulong sa iyo upang makita ang mga bagay ng mas malinaw. Kung nais mong mapanatili ang tamang balanse sa iyong emosyon at pag-iisip, maaaring magsuot o gumamit ng mga bagay na may ganitong mga kulay upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 7, 11 at 25. Ang 7 ay sumasagisag sa espiritual na paggising at malalim na pangunawa sa mga bagay-bagay. Ang 11 ay simbolo ng inspirasyon at mataas na enerhiya na magbibigay sa iyo ng kumpiyansa upang kumilos ayon sa iyong mga pangarap. Ang 25 naman ay nagpapahiwatig ng paglalakbay at mga bagong simula, isang paalala na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng isang mas malaki at makahulugang layunin sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang kaibigan o mahal sa buhay na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang simpleng pagbabalik ng komunikasyon ay maaaring magbigay ng saya hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Ito ay isang magandang pagkakataon upang mapatatag ang mga relasyon na mahalaga sa iyo at magbigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang simpleng pagsasama-sama ng masasayang kwento, pagbabalik tanaw sa nakaraan, o pagbabahagi ng iyong mga pangarap sa hinaharap ay maaaring maging daan upang makahanap ka ng panibagong inspirasyon sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay may kakayahan upang magdala ng saya at inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba, ikaw ay magiging mas bukas sa mga biyayang naghihintay sa iyo. Yakapin mo ang araw na ito ng may pasasalamat at kumpiyansa, sapagkat sa bawat ngiti na iyong ibinibigay ay nag-iwan ka ng magandang marka sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa ika-17 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang sumasalamin ang enerhiya ng Marso 17, may dalang init at kasiyahan na bumabalot sa paligid. Ang araw na ito ay tila puno ng kakaibang kislap, na parabang ang bawat hibla ng hangin ay may dalang liwanag na nagbibigay ng saya at pag-asa. Ikaw, bilang isang Cancer, ay may likas na kakayahan na magbigay ng kapanatagan at pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa iyong presensya, tila ang bawat sulok ng paligid ay nagiging tahanan, puno ng init, pag-aruga, at katiwasayan. Sa mga oras na ito, mas magiging kapansin-pansin ang iyong kakayahang magdala ng aliw at pag-asa sa mga taong tila napapagod sa kanilang mga laban sa buhay. Ang iyong presensya ay parang kanlungan kung saan nararamdaman ng iba na sila ay ligtas at minamahal. Ngayon, ang enerhiyang ito ay lalong magiging mas maliwanag, na parabang ikaw ang nagiging liwanag na nagtataboy sa dilim ng kalungkutan o pagdududa na maaaring bumabalot sa damdamin ng iba. Ito ay isang mahalagang araw upang hayaan mong magningning ang iyong likas na kabutihan at magamit ito upang magbigay inspirasyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa simpleng pag-uusap, pag-abot ng kamay, o pagngiti sa iba, ikaw ay maaaring makapagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang araw. Ito rin ay magandang pagkakataon upang maging bukas sa mga koneksyon at makipag-ugnayan ng mas malalim sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, at maging sa mga taong makikilala mo sa araw na ito. Minsan, sa kabila ng ating abalang mga buhay, nakakalimutan nating bumalik sa mga taong minsan ay nagbigay ng mahalagang bahagi sa ating paglalakbay. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang muling buksan ang komunikasyon sa mga taong ito. Ang pagbabalik ng koneksyon ay hindi lamang makakapagbigay ng saya sa kanila, kundi magdadala rin ng kaginhawahan sa iyong sarili. Sa mga simpleng pag-uusap na puno ng katapatan, maaaring magbukas ng bagong pag-asa, pag-unawa, at pagkakataon upang mapatatag ang mga ugnayan na minsan ay tila napabayaan na.
Ang iyong likas na malasakit sa iba ay isa sa iyong pinakadakilang katangian. Madalas kang nagsasakripisyo upang mapanatiling maayos ang damdamin ng mga tao sa iyong paligid. Alam mong minsan ay kinakailangan mong isantabi ang iyong sariling pangangailangan upang matulungan ang iba, at ito ay isang bagay na ginagawa mo ng bukal sa iyong puso. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang pagbibigay ng pagmamahal ay dapat nagsisimula sa iyong sarili. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano mo rin mapangangalagaan ang iyong sariling pangangailangan habang patuloy na nagbibigay ng kalinga sa iba. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng paglalaan ng oras upang magpahinga, magnilay, o gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang pagpapahinga ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang mahalagang hakbang upang mas mapalakas mo ang iyong sarili. Sa bawat sandaling inilaan mo upang mahalin at alagaan ang iyong sarili, mas magiging buo ka upang ibahagi ang pagmamahal na ito sa iba. Ngayon ay isang magandang panahon upang bigyang pansin ang iyong espiritual na kalagayan. Sa gitna ng abalang mga gawain, mahalaga ring maglaan ng oras upang makinig sa iyong panloob na tinig. Maaaring sa katahimikan ng iyong isipan ay lumitaw ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Sa katahimikan, maaaring mapagtanto mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay at kung saan mo nais itutok ang iyong enerhiya. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano mo nais pasulungin ang iyong sarili, hindi lamang sa aspeto ng iyong mga gawain, kundi maging sa larangan ng iyong emosyon at espiritual na kalagayan. Ang pagninilay ay makakatulong upang malinis ang iyong isipan at madama mo ang kapayapaan sa iyong kalooban. Ang dalaw ng buwan sa Scorpio ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa iyong mga emosyon. Ang enerhiyang ito ay tila nagbibigay daan upang mas maunawaan mo ang mga damdaming minsan ay itinatago mo sa iyong sarili. Maaaring sa araw na ito ay lumitaw ang mga alaala o emosyon na matagal mo nang pinipilit kalimutan. Sa halip na iwasan ang mga damdaming ito, subukan mong harapin ito ng may pag-unawa at pagpapatawad sa iyong sarili. Maaaring ito ay mga takot na kailangang yakapin upang tuluyan kang makalaya sa mga pangamba ng nakaraan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pag-isipan kung paano mo maaaring palakasin ang mga ugnayan sa mga mahal mo sa buhay. Kung may mga bagay kang ikinababahala o mga relasyong tila may lamat, ito na ang tamang oras upang bumuo ng tulay tungo sa pagkakaayos. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga ngayon upang maipahayag mo ang iyong nararamdaman at upang maunawaan mo rin ang damdamin ng iba. Habang dumaraan ang araw, maging maingat sa mga sandaling maaari kang makaramdam ng labis na kumpiyansa o kayabangan. Minsan, kapag sobrang tiwala tayo sa ating sarili, hindi natin namamalayan na ito ay maaaring makaapekto sa ating mga desisyon. Mahalagang balansihin ang kumpiyansa sa pagiging mahinahon at bukas sa pananaw ng iba. Sa halip na isipin na laging tama ang iyong pananaw, subukan mong maging mapagpakumbaba at pakinggan ang mga mungkahi ng iba. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos at makabuluhan ang iyong mga relasyon. Huwag kang matakot na maging tapat sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman, kahit na ito ay tungkol sa iyong mga takot, pangamba, o pagdududa, ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang iyong loob. Kapag natutunan mong yakapin ang iyong kahinaan, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas sa iyong kalooban. Sa pagbibigay mo ng oras upang pangalagaan ang iyong damdamin, lumilikha ka rin ng mas matibay na pundasyon para sa iyong mga relasyon. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay puti at pilak. Ang kulay puti ay sumasagisag sa kaliwanagan, kapayapaan, at dalisay na enerhiya. Ito ay makakatulong upang linawin ang iyong isipan at magbigay sa iyo ng kalmado sa gitna ng anumang pag-aalinlangan. Samantala, ang kulay pilak ay kumakatawan sa intuisyon at espiritual na koneksyon.
Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa iyong emosyon at makahanap ng tamang direksyon sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 8 at 16. Ang 2 ay simbolo ng balanse at pagkakaayos sa mga relasyon. Ito ay isang paalala na ang mga bagay na ginagawa mo para sa iba ay babalik din sa iyo bilang biyaya. Ang 8 ay kumakatawan sa kasaganaan at tagumpay, na nagsasabi na ang iyong mga pagsisikap ay hindi mawawalan ng saysay. Samantalang ang 16 ay sumisimbolo ng paggabay ng espiritual na enerhiya sa iyong mga desisyon, kaya't makakatulong kung magiging bukas ka sa mga senyales na lumilitaw sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang taong maaaring nangangailangan ng iyong payo o simpleng presensya lamang. Ang iyong likas na kakayahan na magbigay ng kapanatagan ay maaaring maging isang mahalagang sandigan para sa iba. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay ng iyong oras, hindi lamang sila ang matutulungan mo kundi pati na rin ang iyong sarili. Dahil sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabutihan, ikaw rin ay mabibigyan ng kaligayahan sa puso. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at kalinga ay isang biyayang dapat mong ipagmalaki. Sa bawat pagyakap mo sa iyong damdamin at sa pagbibigay ng oras upang kumonekta sa iba, ikaw ay nagiging inspirasyon at liwanag sa kanilang buhay. Yakapin mo ang araw na ito ng may pasasalamat at pag-asa, sapagkat sa bawat mabuting gawa na iyong ginagawa, ikaw ay lumilikha ng positibong enerhiya na babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa ika-17 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang bumabalot ang diwa ng Marso 17, hatid nito ang isang espesyal na enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang kasiyahan at magbigay liwanag sa iyong paligid. Ang araw na ito ay tila nagdadala ng kakaibang sigla na nagbibigay ng inspirasyon upang ikaw ay magpamalas ng lakas ng loob at tapang sa bawat hakbang na iyong gagawin. Bilang isang Leo, likas na sa iyo ang pagiging masigla at puno ng kumpiyansa, at ngayong araw ay mas lalong magliliyab ang apoy sa iyong puso. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, may kakaibang enerhiya na gumigising sa iyong damdamin, na tila pinupukaw ka upang makita ang mga bagay sa mas malalim na pananaw. Ang enerhiyang ito ay parang isang paalala na ikaw ay may kapangyarihan na maging ilaw hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa iyo. Maaaring may mga sandaling mararamdaman mong para bang ikaw ang sentro ng atensyon, o nagiging pangunahing sandigan ng mga tao sa iyong paligid. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan ang mga bagay na madalas mong binabaliwala o isinasantabi. Ang enerhiyang ito ay maaaring magdulot ng pagkasabik o pagkabalisa sa iyong damdamin. Maaaring mapansin mong tila may puwersang nagtutulak sa iyo upang kumilos o magdesisyon ng biglaan. Ito ay maaaring magbigay sa iyo ng impresyon na dapat mong agad-agad sundin ang iyong nararamdaman o impulsong lumalabas mula sa iyong isipan. Gayunpaman, bago mo sundin ang bugso ng damdaming ito, mahalagang huminto sandali at magmuni-muni. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang mag-isip, mas magiging malinaw sa iyo kung ano talaga ang mahalaga at makabuluhan sa iyong buhay. Ang sandaling pagninilay ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang pag-isipan kung ang iyong mga desisyon ay tunay na nagmumula sa iyong puso o simpleng resulta lamang ng iyong kasalukuyang damdamin. Sa paglalaan mo ng oras upang suriin ang iyong mga nararamdaman, maaari mong matukoy kung alin sa mga damdaming ito ang nararapat mong sundin at kung alin naman ang kailangan mong iwasan. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon upang magawa mo ang mga tamang hakbang na magdadala ng tagumpay at kasiyahan sa iyong buhay.
Ngayon ay isang mainam na araw upang palayain ang iyong sarili mula sa mga bagay na hindi na nagdadala ng kasiyahan o halaga sa iyong buhay. Maaaring ito ay mga hindi na kailangang gawain, negatibong pag-ugali, o mga relasyon na hindi na nagbibigay ng positibong enerhiya. Sa pagbitaw sa mga bagay na ito, para bang magaan ang iyong pakiramdam, na tila tinanggalan ka ng mabigat na dalahin na matagal mo nang pinapasan. Sa pagpapalaya sa mga bagay na ito, bibigyan mo ang iyong sarili ng espasyo, upang magbukas sa mas makabuluhang koneksyon at karanasan na tunay na magpapaligaya sa iyo. Sa pag-aalis ng mga bagay na hindi na nagdadala ng positibong epekto sa iyong buhay, bubuksan mo rin ang iyong sarili sa mga bagong pagkakataon na maaaring magdala ng saya at inspirasyon. Ang pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi na mahalaga ay tanda ng lakas ng loob at pagpapahalaga sa iyong sariling kapakanan. Ang buwan na nasa Scorpio ay nagdadala ng mas malalim na kahulugan sa iyong mga nararamdaman. Maaari mong maramdaman na mas tumatalas ang iyong intuisyon, at ito ay isang biyaya na dapat mong pahalagahan. Sa halip na pagdudahan ang iyong nararamdaman, subukan mong magtiwala dito. Sa mga pagkakataong pakiramdam mo ay may bagay na hindi tama o may mga taong tila may itinatagong saloobin sa iyo, pakinggan mo ang boses na ito sa iyong loob. Madalas, ang mga pakiramdam na ito ay nagbibigay ng babala o gabay upang ikaw ay makagawa ng tamang desisyon. Kung may mga katanungan kang matagal nang bumabagabag sa iyo, ang araw na ito ay maaaring magdala ng kaliwanagan kung ikaw ay magiging bukas sa mga senyales sa iyong paligid. Sa pamamagitan ng pagiging mapanuri at bukas sa mga palatandaan, maaari mong matukoy ang mga bagay na dati ay tila mahirap intindihin. Ngayon ay isang araw kung saan ang iyong likas na karisma ay mas lalong magniningning. Tila lahat ng iyong ginagawa ay may hatid na sigla at inspirasyon para sa mga taong nasa paligid mo. Ang iyong positibong pananaw ay parang magnet na humihikayat sa mga tao upang lumapit at humingi ng payo, tulong, o simpleng pakikipag-usap lamang. Gamitin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa mga taong maaaring nangangailangan ng iyong inspirasyon o payo. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kanila, hindi lamang sila ang makikinabang kundi ikaw rin ay makakakuha ng mahalagang aral na magpapalalim sa iyong pangunawa sa mga bagay-bagay. Sa paglalaan mo ng oras sa iba, madarama mo rin ang mainit na ugnayan na nag-ugnay sa iyo sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Habang tinatanggap mo ang masayang enerhiya ng araw na ito, subukan mong lumayo muna sa mga bagay na pangkaraniwan mong ginagawa. Sa paglabas mo sa iyong comfort zone, maaaring matuklasan mo ang mga kakayahan mong hindi mo pa nagagamit o nalilinang. Ang pagyakap sa mga bagong karanasan ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw at mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Minsan, sa pamamagitan ng pagyakap sa mga bagong karanasan, mas natutuklasan natin ang ating tunay na potensyal. Huwag matakot na subukan ang mga bagay na bago, sapagkat ito ay maaaring maging daan upang matagpuan mo ang iyong tunay na layunin. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto at pula. Ang kulay ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at kumpiyansa. Ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang makamit ang anumang iyong pinapangarap basta't pagsisikapan mo ito. Samantala, ang kulay pula ay nagdadala ng lakas, tapang, at determinasyon. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga kulay na ito, madarama mo ang pag-usbong ng sigla sa iyong puso na magbibigay sa iyo ng sapat na lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa iyong landas. Ang iyong maswerteng numero ay 5, 12, at 22. Ang 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, na nangangahulugang maaaring dumating ang mga bagong oportunidad na magdadala ng sariwang pananaw sa iyong buhay. Ang 12 ay kumakatawan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong mga personal na pangarap at mga responsibilidad sa buhay. Samantala, ang 22 ay sumasalamin sa tagumpay sa pamamagitan ng pagtitiyaga at tamang pagpaplano.
Ito ay isang paalala na anumang iyong sisimulan ngayon ay may potensyal na magdala ng malaking tagumpay sa hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at sigla. Maaaring ito ay pagsubok sa bagong libangan, paggawa ng malikhaing proyekto, o simpleng paglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-uukol ng panahon sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo, mas mapapalakas mo ang iyong kumpiyansa at positibong pananaw sa hinaharap. Sa araw na ito, hayaang magningning ang iyong liwanag at maging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga material na bagay kundi sa kung paano mo napapalalim ang iyong ugnayan sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Yakapin ang araw na ito ng may pasasalamat at pagmamahal sa iyong sarili. Anumang pagsubok na iyong kahaharapin ay malalagpasan mo sa tulong ng iyong lakas ng loob at matatag na pananampalataya sa iyong sarili. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-17 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, isang mahalagang paalala ang hatid ng kalawakan upang yakapin mo ang mahika at kagandahan ng mga bagay sa iyong paligid. Ang enerhiyang ito ay tila nagdadala ng isang kakaibang liwanag na nagtutulak sa iyo upang makita ang mga bagay sa mas positibong paraan. Ito ay parang bulong ng universo na nagsasabing mas maganda kung minsan na hayaang dumaloy ang mga bagay ayon sa takbo ng buhay, kaysa masyadong pigilan at kontrolin ang bawat aspeto nito. Bilang isang Virgo, ikaw ay likas na mapanuri at maingat sa bawat desisyon na iyong ginagawa. Karaniwan ay ginugugol mo ang iyong oras sa pag-aayos ng mga bagay at pagtiyak na lahat ay nasa tamang ayos. Subalit ngayon, may paanyaya sa iyo upang pansamantalang huminto sa pagiging sobrang mapili at mapanuri. Ito ay isang magandang pagkakataon upang palayain ang iyong isipan at puso sa mahigpit na mga pamantayan na karaniwan mong sinusunod. Sa pamamagitan ng pagpapahinga sa iyong mahigpit na kontrol, maaari mong matuklasan ang mga bagong karanasan na magpapasaya sa iyo at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang pagpapalaya sa iyong isipan ay maaaring maging daan upang makita mo ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin, mga simpleng kasiyahan, mga maliit na tagumpay, at mga tao sa iyong paligid na maaaring nagdadala ng saya na hindi mo napapansin noon dahil abala ka sa pagpaplano at pag-aayos ng lahat ng bagay. Ang araw na ito ay puno ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa iba, at mahalaga na maging bukas ka sa mga usapan at pakikipagpalitan ng ideya. Maaaring ang mga simpleng pag-uusap ay magdala ng mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang binubuno sa iyong isipan. Huwag mong maliitin ang halaga ng simpleng pag-uusap, dahil madalas ay dito nagmumula ang mahalagang aral na makatutulong sa iyong mga desisyon. Sa bawat palitan ng salita, maaari mong maramdaman na may mga ideya o kaalamang bigla na lamang magbibigay liwanag sa mga bagay na dati ay tila mahirap unawain. Ang bawat tao na makakatagpo mo ngayong araw ay maaaring magdala ng mensahe o inspirasyon na kailangan mong marinig. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga koneksyon na ito, maaari mong matuklasan ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang pinagninilayan. Maging bukas sa mga pananaw na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa iyong mga plano at desisyon sa buhay. Habang pinagninilayan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo, pag-isipan kung paano mo ginagamit ang katapatan sa iyong mga desisyon at pakikipag-ugnayan. Ang katotohanan ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan sa iyong kalooban at magbigay ng direksyon sa iyong mga plano. Sa bawat salita at kilos mo ngayon, tanungin ang iyong sarili kung ito ba ay tunay na nagpapahayag ng iyong nararamdaman at mga paniniwala. Ang pagiging tapat ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging prangka sa iba, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa pagyakap sa katotohanan, ikaw ay makakahanap ng kaliwanagan na magpapalakas sa iyong loob upang magdesisyon ng may kumpiyansa,
Minsan, ang katotohanan ay maaaring mahirap tanggapin, lalo na kung ito ay taliwas sa mga bagay na matagal mo nang pinaniniwalaan. Gayunpaman, sa oras na matutunan mong tanggapin ito ng buong puso, ikaw ay makakaramdam ng kaluwagan na parang tinanggalan ka ng mabigat na pasanin. Ngayon ay isang mainam na araw upang magnilay at suriin ang iyong damdamin. Maaaring may mga bagay sa iyong puso na matagal mo nang isinasantabi, ngunit ngayon ay nagsisimula ng magparamdam. Sa halip na takasan ito, subukan mong harapin ang mga emosyon na ito ng may tapang. Maaaring sa pamamagitan ng pagharap sa mga bagay na bumabagabag sa iyo, ay makakatagpo ka ng kapayapaan at mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili. Ang pagharap sa mga nakatagong damdamin ay maaaring maging mahirap sa simula, ngunit sa sandaling bigyan mo ito ng oras at pag-unawa, ikaw ay makakahanap ng kaginhawaan na matagal mo nang hinahanap. Huwag matakot na umiyak o maglabas ng sama ng loob, dahil ito ay bahagi ng proseso ng pagpapagaling sa iyong emosyonal na kalagayan. Tiwala sa iyong sarili ang susi sa tagumpay ngayong araw. Ang iyong likas na kakayahang mag-isip ng masinsinan at magplano ng maayos ay magiging mahalaga sa pagharap sa mga pagsubok o desisyon na maaaring dumating. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng pag-aalinlangan, sa halip ay gamitin mo ang iyong katalinuhan upang makita ang mga bagay ng mas malinaw. Sa oras na magtiwala ka sa iyong sariling kakayahan, ikaw ay magiging mas matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring mas malapit na kaysa sa iyong inaakala, at kung susundin mo ang iyong intuisyon, ay tiyak na makikita mo ang tamang landas. Ngayong araw ay may kakaibang enerhiya na tila nagtutulak sa iyo upang maging mas malikhain at bukas sa mga bagong ideya. Sa halip na sundin ang iyong karaniwang gawain, subukan mong maglaan ng oras para sa isang bagay na magpapalaya sa iyong isipan. Maaari itong maging isang malikhaing proyekto, isang paglalakbay, o simpleng pagninilay sa kalikasan. Ang pagbibigay ng oras sa mga bagay na nagbibigay ng inspirasyon ay makakatulong upang mabigyan mo ng bagong sigla ang iyong isipan at puso. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga bagong karanasan, ikaw ay makakahanap ng panibagong sigla na magpapasaya sa iyong araw. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde at kulay ginto. Ang kulay berde ay sumisimbolo ng pagpapagaling, kapayapaan, at balanse. Ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagbabago o pagsubok, may mga bagay na nananatiling matatag at maayos. Samantala, ang kulay ginto ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay, kasaganaan, at tiwala sa sarili. Kung nais mong mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong araw, subukan mong magsuot ng mga bagay na may ganitong mga kulay o maglagay ng mga dekorasyon na sumasalamin sa mga ito sa iyong tahanan o lugar ng trabaho. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 3, 9 at 16. Ang 3 ay kumakatawan sa pagkamalikhain at inspirasyon, na nagsasabi na ang iyong mga ideya ay may potensyal na magdala ng tagumpay kung pagsisikapan mong maisakatuparan ito. Ang 9 ay sumasalamin sa karunungan at espiritual na paglago, isang paalala na dapat mong pahalagahan ang mga aral na natutunan mo mula sa mga nakaraang karanasan. Ang 16 naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at mga bagong simula, na nangangahulugang ang araw na ito ay maaaring maging simula ng isang mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang ayusin at linisin ang iyong kapaligiran. Ang simpleng paglilinis ng iyong tahanan o lugar ng trabaho ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at magbigay ng mas malinaw na isipan upang makagawa ka ng tamang desisyon. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng kalat at pagsasaayos ng iyong paligid, mas magiging madali para sa iyo na makahanap ng kalinawan at kapayapaan sa iyong araw. Sa kabila ng mga pagsubok na maaari mong harapin, tandaan na may liwanag na naghihintay sa iyong landas basta't bukas ka sa mga pagkakataong magdadala ng bagong pag-asa at kasiyahan sa iyong buhay.
Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay mahalaga sa pagbuo ng iyong hinaharap. Yakapin ang mga pagbabago na dumarating sa iyong buhay ng may bukas na puso at isipan. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili at pagiging tapat sa iyong nararamdaman, makakahanap ka ng tagumpay at kasiyahan na tunay na magpapaligaya sa iyo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa ika-17 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, nagdadala ng isang uri ng pang-akit na nagtutulak sa iyo na magnilay at magmuni-muni. Ang enerhiyang ito ay tila paanyaya upang bumalik ka sa iyong kaloob-looban at kilalanin ang mga damdamin at pag-iisip na matagal mo nang itinatago. Sa mga sandaling ito ng pag-iisa at tahimik na pagninilay, maaaring maramdaman mo na tila may bumabalot na kapayapaan sa iyong puso. Ito ay parang yakap ng kalikasan na nagtutulak sa iyo na harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Ang mga tanong na noon ay tila walang kasagutan ay maaaring maging malinaw ngayon kung pagbibigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magnilay at makinig sa bulong ng iyong damdamin. Sa pamamagitan ng mga tahimik na sandaling ito, unti-unting mawawala ang iyong mga pangamba, at lilinaw ang mga bagay na dati ay tila magulo at malabo sa iyong isipan. Sa kabila ng iyong mga pag-aalala, tandaan na minsan, ang kapayapaan ay makikita sa mga pinakasimpleng sandali, tulad ng tahimik na pag-upo sa isang tabi, pakikinig sa mga tunog ng paligid, o simpleng pagtanggap sa kasalukuyan. Ito ay tila paalala sa iyo na hindi mo kailangang laging kumilos upang makahanap ng kasagutan. Minsan, sapat na ang manatiling tahimik at hayaang dumaloy ang mga sagot sa tamang oras. Bilang isang Libra, ang paghahangad mo ng balanse ay madalas na nagiging dahilan upang ikaw ay mag-isip ng labis. Ang pagiging maalalahanin at maingat sa bawat hakbang ay maaaring magdala sa iyo ng pag-aalinlangan, lalo na kung iniisip mo kung tama ba o mali ang bawat desisyon na iyong ginagawa. Karaniwan ay inuuna mo ang opinyon ng iba, nag-aalala kung paano sila maapektuhan sa iyong mga desisyon. Ngunit ngayong araw, may pagkakataon kang bumitiw sa mga alalahaning ito. Palayain mo ang iyong isipan mula sa mga hindi kinakailangang pagdududa at hayaang umagos ng natural ang iyong mga saloobin. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sariling pananaw, makakahanap ka ng panibagong inspirasyon na magbibigay liwanag sa iyong mga plano at adhikain sa buhay. Hindi mo kailangang laging mag-alala kung ang bawat hakbang ay perpekto, mahalaga rin na matutunan mong magtiwala sa iyong sarili at sa proseso ng iyong paglalakbay. Minsan, ang hindi inaasahang mga pagbabago ay nagdadala ng mga pagkakataong higit pa sa inaasahan mo. Sa araw na ito, subukan mong magpahinga sa mga bagay na masyado mong pinag-isipan at hayaang dumaloy ang mga pangyayari ng mas natural. Habang lumalalim ka sa iyong pagninilay ngayong araw, maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano ang pagiging mapagpasensya ay maaaring makaapekto sa iyong pananaw at pakikitungo sa iba. Ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin ay isang mahalagang aral na magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng loob. Sa halip na labis na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na wala kang kontrol, subukang bigyang halaga ang mga biyaya at oportunidad na nasa harapan mo na. Madalas ay labis nating pinipilit na baguhin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, kaya naman nakakalimutan nating pahalagahan ang mga simpleng bagay na mayroon na tayo. Sa araw na ito, subukan mong igalang ang proseso ng buhay, ang mga bagay na dapat mangyari ay darating sa tamang panahon, at kung ano ang nararapat para sa iyo ay kusang darating kung ikaw ay magiging bukas sa mga posibilidad. Ang araw na ito ay nagbibigay din sa iyo ng pagkakataong tuklasin ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagninilay at paghingi ng direksyon mula sa iyong intuisyon, makakahanap ka ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Huwag mong isantabi ang mga bulong ng iyong damdamin,
dahil ito ay maaaring magdala ng mahahalagang mensahe na magbibigay liwanag sa iyong mga pangarap at layunin. Sa halip na mag-alala tungkol sa opinyon ng iba, pagtuunan mo ng pansin kung ano talaga ang mahalaga para sa iyong sarili. Tandaan na hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa iyong mga desisyon, ngunit ang pinakamahalaga ay maging tapat ka sa iyong nararamdaman. Kapag ikaw ay naging totoo sa iyong sarili, makakahanap ka ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa iyong mga piniling landas. Ngayong araw ay may espesyal na paanyaya upang maging mas bukas ka sa mga bagong koneksyon at karanasan. Sa iyong pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong nararamdaman, makakatagpo ka ng mga taong tunay na makakaunawa at susuporta sa iyo. Minsan, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga bagong tao, maaari mong matuklasan ang mga ideya o pananaw na magdadala ng mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Ang simpleng pag-uusap o pakikipagpalitan ng ideya ay maaaring magbunga ng mahalagang karunungan na magbibigay inspirasyon sa iyong mga susunod na hakbang. Yakapin mo ang mga pagkakataong ito at hayaang magbigay ng bagong sigla sa iyong araw. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong sarili sa iba, maaari kang makatanggap ng mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul at kulay rosas. Ang kulay asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isipan, at emosyonal na katatagan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa enerhiyang ito, maaari mong mapanatili ang kalmado at mahinahon na pag-isip kahit paharapin mo ang mga pagsubok sa araw na ito. Samantala, ang kulay rosas ay nagdadala ng enerhiya ng pagmamahal, kabutihan ng loob, at harmonya sa iyong mga relasyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng bagay na may ganitong mga kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa mga oras na pakiramdam mo ay tila magulo ang iyong paligid, hayaang ang mga kulay na ito ay magbigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at pag-asa. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 8 at 20. Ang 5 ay sumasagisag sa kalayaan at pagbabago, isang paalala na huwag kang matakot na lumabas sa iyong comfort zone upang matuklasan ang mga bagong posibilidad sa buhay. Ang 8 ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay, na nagsasabi na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong mga layunin ng may dedikasyon. Ang 20 naman ay nagdadala ng enerhiya ng pagkakasundo at balanse, na nagtuturo sa iyo na maglaan ng oras para sa iyong sarili, habang nagbibigay rin ng pagmamahal at suporta sa iba. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang gawin ang isang bagay na nagbibigay saya sa iyong puso. Maaaring ito ay isang libangan na matagal mo nang nais gawin, isang malikhaing proyekto, o simpleng oras na laan upang magpahinga at magmuni-muni. Sa paggawa ng bagay na ito, makakahanap ka ng sigla at inspirasyon na magpapalakas sa iyong loob upang harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Sa pagyakap sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyong puso, ikaw ay makakahanap ng panibagong lakas upang lumakad patungo sa mga pangarap at layunin mo sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Ano man ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon, tandaan na ito ay pansamantala lamang at may mga darating na oportunidad upang magtagumpay at lumago. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sarili at pagsunod sa iyong puso, ikaw ay maglalakbay patungo sa mas maliwanag na hinaharap na puno ng kasiyahan, pag-ibig, at kapayapaan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayon, habang binabalot ng kakaibang enerhiya ang araw na ito, mararamdaman mo na tila may agos ng pagkamalikhain na dumadaloy sa iyong pagkatao, isang enerhiyang kasing lalim ng karagatan na tila hindi nauubos.
Sa bawat paghinga mo, parang may dumadaloy na bagong sigla sa iyong isipan at damdamin, na nagbibigay daan upang makakita ka ng mga bagay sa mas malinaw at mas makulay na pananaw. Ang enerhiyang ito ay tila nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas upang palawakin ang iyong mga ideya at ibahagi ang iyong mga talento sa mas malikhaing paraan. Sa araw na ito, ikaw ay puno ng inspirasyon, ideya, at mga damdaming naghihintay lamang na maipahayag sa mas makulay at mas buhay na paraan. Parang may nagsisindi ng liwanag sa iyong isipan na nagpapalinaw ng mga ideya na dati tila malabo at mahirap buuin. Ang mahalaga ngayon ay ang paglapit mo sa bawat gawain ng may layunin at intensyon, dahil sa pamamagitan ng pagtuon sa tamang direksyon, makakahanap ka ng mas malinaw na landas sa pagbuo ng iyong mga pangarap. Maging ito man ay sa iyong trabaho, personal na proyekto, o mga layuning matagal mo nang pinapangarap, ngayon ay tila may kakaibang daloy ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang maging mas determinado at masigasig. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay may dalang posibilidad na magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay, kaya't mahalaga na gamitin mo ang iyong lakas at sigla sa tamang paraan. Habang nagpapatuloy ang araw na ito, mahalagang isaalang-alang kung paano ang pagiging bukas sa pagbabago ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad sa iyong isipan. Minsan, ang pagkapit natin sa mga bagay na pamilyar ay nagiging hadlang sa ating paglago. Ang sobrang takot na humakbang palabas ng ating comfort zone ay maaaring maging dahilan upang makaligtaan natin ang mga oportunidad na nagkukubli sa mga hindi natin nakasanayan. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang alisin ang takot sa pagyakap sa mga bagong ideya, bagong pananaw, at bagong karanasan. Sa pamamagitan ng pagpayag na lumihis ng kaunti mula sa karaniwan mong pamamaraan, maaari mong matuklasan ang mga posibilidad na dati ay hindi mo pinapansin. Marahil ito na ang tamang oras upang subukan ang mga bagay na matagal mo nang pinag-aalinlanganan. Maaaring ito ay bagong hobby, bagong pamamaraan sa iyong trabaho, o bagong pananaw sa pagharap sa mga bagay. Ang pagiging bukas sa pagbabago ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan na tuklasin kung ano talaga ang mahalaga para sa iyo at kung paano mo ito maisasakatuparan. Sa pagyakap sa mga bagong karanasan, mas mapapalawak mo pa ang iyong pag-unawa sa sarili at sa mundong ginagalawan mo. Ngayong araw, pagnilayan mo kung paano ang pagpapakumbaba at pagbitaw sa labis na pagmamataas ay makakatulong sa iyong emosyonal na kapayapaan. Minsan, ang sobrang pagnanais na maging tama o maging tampulan ng atensyon ay nagiging dahilan upang makalimutan natin ang tunay na halaga ng ating mga relasyon at koneksyon sa iba. Kapag labis tayong nakakapit sa pagnanais na makuha ang paghanga ng iba, maaari tayong maging bihag ng sariling mga pag-aalinlangan at insecurities. Sa pamamagitan ng paglimot sa mga hindi mahalagang bagay at pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, makakaramdam ka ng ginhawa sa iyong kalooban. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang pagiging mahina, sa halip, ito ay isang palatandaan ng lakas ng loob na tanggapin na hindi natin kailangang patunayan ang ating halaga sa lahat ng oras. Sa pagiging mapagpakumbaba, mas madali mong matatanggap ang mga opinyon ng iba nang hindi ito itinuturing na banta sa iyong pagkatao. Sa pagtanggap na hindi mo kailangang laging maging perpekto o nasa tama, mas magiging magaan ang iyong damdamin at mas makakahanap ka ng kapayapaan sa iyong sarili. Mahalaga rin na bigyang pansin mo ang iyong kalusugan at kapakanan ngayon. Hindi sapat na abala ka lang sa mga gawain kung ang iyong isip at katawan ay hindi nasa mabuting kalagayan. Sa gitna ng iyong mga plano at gawain, tandaan na ang iyong katawan at isipan ay nangangailangan rin ng pahinga. Maglaan ng oras upang magpahinga at mag-recharge ng iyong enerhiya. Ang simpleng pag-upo sa tahimik na lugar, pagninilay, o paglalakad sa isang parke, ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla na makakatulong upang maging mas produktibo ka sa mga susunod na araw. Maaaring makatulong ang meditation upang mapanatili mong kalmado ang iyong isipan at mabawasan ang stress na dala ng mga alalahanin sa araw-araw.
Ang pagsusulat sa journal ay isa ring magandang paraan upang mailabas ang iyong mga saloobin, mabawasan ang bigat ng iyong emosyon, at makahanap ng linaw sa mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras para sa iyong sarili, mas magiging buo ang iyong lakas sa mga susunod na araw at mas magkakaroon ka ng sigla upang harapin ang mga darating na pagsubok. Sa mga social gatherings o pakikisalamuha ngayong araw, mahalaga rin na maging maingat sa iyong mga kilos at salita. Ang pagpasok ng buwan sa Scorpio ay maaaring magdala ng heightened emotions, na maaaring magdulot ng labis na pagiging protektibo o madaling mapikon. Kapag pakiramdam mo ay tila mainit ang iyong ulo, subukang huminga ng malalim at hayaang lumamig ang iyong damdamin bago magsalita. Sa halip na hayaang manaig ang emosyon, subukang maging mapanuri sa iyong nararamdaman. Sa pamamagitan ng pagiging maingat sa iyong mga reaksyon, maiiwasan mo ang mga di pagkakaunawaan at makakatulong ito upang mapanatili ang pagkakaisa at harmonya sa iyong mga relasyon. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula at itim. Ang kulay pula ay kumakatawan sa lakas ng loob, determinasyon, at passion. Ito ay magbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang mga hamon sa iyong araw. Samantala, ang kulay itim ay sumasagisag sa proteksyon, katahimikan, at introspeksyon, isang paalala na minsan ay kailangan natin ng katahimikan upang mas makilala natin ang ating sarili. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng bagay na may ganitong mga kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at lakas ng loob. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 8, 16 at 30. Ang 8 ay sumisimbolo sa kasaganaan at tagumpay, isang palatandaan na ang iyong pagsusumikap ay maaaring magdala ng positibong resulta kung ikaw ay patuloy na magbibigay ng dedikasyon sa iyong mga gawain. Ang 16 ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at paggising ng iyong intuisyon, kaya't makabubuting pakinggan mo ang mga bulong ng iyong damdamin ngayon. Ang 30 naman ay kumakatawan sa balanse at harmonya, isang paalala na mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong emosyonal na kapayapaan habang tinutupad mo ang iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang bumalik sa isang bagay na matagal mo nang nais gawin ngunit hindi mo nabigyan ng sapat na atensyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa mga bagay na nagbibigay ng kahulugan at kasiyahan sa iyong puso, mas magiging malakas ang iyong inspirasyon at kumpiyansa sa mga susunod na araw. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay nagdadala sa iyo ng mas malaking pag-unlad sa hinaharap. Ano man ang mga pagsubok na dumating, tandaan na ang bawat hamon ay isang oportunidad upang matuto, lumago, at maging mas matatag. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagbabago, pagpapakumbaba, at pag-aalaga sa iyong sarili, ikaw ay patuloy na magtatagumpay sa landas na iyong tinatahak. Yakapin ang araw na ito ng may buong tapang at pag-asa, dahil may hatid itong mga biyayang magbibigay liwanag sa iyong landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayon, habang ang mundo ay nagdiriwang ng kasayahan at positibong enerhiya, mararamdaman mong tila may kakaibang sigla na dumadaloy sa iyong pagkatao. Ito ay parang may hindi maipaliwanag na lakas na nagtutulak sa iyo upang maging masigla, mas motivated, at mas bukas sa mga posibilidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Parang bawat hakbang mo ngayon ay puno ng masayang enerhiya na tila nagsasabing ikaw ay nasa tamang landas. Ang bawat paghinga mo ay tila may dalang bagong pag-asa at kasiglahan na nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga bagay na maaaring bumabalisa sa iyong isipan. Ang araw na ito ay puno ng masigla at masayang enerhiya na siyang magpapalakas sa iyong likas na mapangahas na espiritu.
Ito ay tila nagsusulsol sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga bagay na dati mo pang gustong gawin, ngunit laging nagdadalawang isip ka. Sa kabila ng anumang pag-aalinlangan na maaaring bumalot sa iyong isipan, ang araw na ito ay tila nagtutulak sa iyo upang maging mas malaya at handang sumubok ng mga bagong karanasan. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay likas na bukas sa mga bagong karanasan at handang sumubok ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tuwa at kaginhawaan. Ikaw ay may likas na kuryosidad na nagtutulak sa iyo upang patuloy na matuto, sumubok, at tuklasin ang mga bagay na hindi pa nasusubukan. Ngayon ay isang mainam na araw upang maging bukas sa mga pagkakataong dumaan sa iyong landas, mga oportunidad na maaaring magdala ng saya at sigla sa iyong buhay. Kung mayroong isang bagay na matagal mo nang gustong subukan, ito na ang tamang oras upang magpakatapang at kumilos. Ang araw na ito ay tila nagbibigay ng pag-ayon sa iyong mga desisyon, na parang nagsasabing ngayon na ang tamang oras. Ito man ay isang bagong proyekto, isang pakikipagsapalaran, o isang bagay na matagal mo nang iniisip na gawin, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang bigyan ito ng panahon at atensyon. Habang ginugugol mo ang araw na ito, subukan mong pagnilayan kung paano nakakaapekto ang kasiyahan sa iyong pananaw at mga desisyon. Minsan, sa sobrang pagiging abala sa pang-araw-araw na gawain, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang mga bagay na tunay na nagbibigay ng ligaya sa ating puso. Ang kasiyahan ay hindi lamang nakukuha sa malalaking tagumpay o magarbong mga okasyon. Ito ay maaari ring matagpuan sa simpleng mga sandali ng pagngiti, pagtawa, at pag-uusap kasama ang mga mahal natin sa buhay. Ang mga simpleng bagay na ito ay maaaring magbigay ng malalim na kaligayahan na lumalampas sa anumang material na tagumpay. Mahalagang alalahanin na ang kasiyahan ay hindi lamang nararanasan sa malalaking tagumpay, ito ay makikita rin sa maliliit na sandali ng pagngiti, pagtawa, at pakikipag-ugnayan sa mga mahal natin sa buhay. Sa tuwing pinipili mong ituon ang iyong isip sa mga bagay na nagdadala ng saya, nagiging mas madali para sa iyo na harapin ang mga pagsubok sa araw-araw. Ang pagyakap sa kasiyahan ay hindi nangangahulugang pagpapabaya sa mga responsibilidad, sa halip, ito ay isang mahalagang paalala na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa balanse ng sipag at kasiyahan. Ang pagpapakita ng kabutihan sa iyong sarili ay mahalaga rin sa araw na ito. Minsan, sa sobrang pagnanais nating magtagumpay o makamit ang ating mga layunin, nakakalimutan nating magpahinga at alagaan ang ating sarili. Ang pagtutok sa mga layunin ay mahalaga, ngunit mahalaga ring alamin kung kailan kailangan mong huminto saglit upang muling mapuno ang iyong enerhiya. Ngayon, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang makapag-relax at makahanap ng mga paraang makakapagpasigla sa iyong isip at katawan. Maaari itong sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa iyong mga hilig, pagsubok ng bagong libangan, o simpleng paglaan ng oras upang makapag-isip at magnilay. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal at pag-unawa sa iyong sarili, mas magiging madali para sa iyo na makahanap ng kalinawan sa mga desisyong iyong gagawin. Ang pagiging mabuti sa iyong sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagpapahalaga sa iyong sariling kapakanan upang maging mas mabuti ka rin sa iba. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili, mas magiging handa ka upang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa iyong landas. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong sarili. Sa mga panahon na abala tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap, may mga damdamin, pangarap, at adhikain tayong minsan ay natatabunan ng ating mga responsibilidad. Subukan mong pagnilayan kung ano ang tunay na dahilan ng iyong mga pinapangarap at mga hakbang na ginagawa mo. Ito ba ay tunay na makakatulong sa iyong kaligayahan? O ito ba ay bahagi lamang ng inaakala mong dapat mong gawin dahil sa presyon ng lipunan? Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong sarili at pagbibigay oras upang pakinggan ang iyong tunay na damdamin, mas magiging malinaw sa iyo kung anong direksyon ang dapat mong tahakin.
Sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong puso, malalaman mo kung alin sa iyong mga pangarap ang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay, at kung alin ang kailangan mong bitawan upang lumago at umunlad. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde at kahel. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, kasariwaan, at pag-unlad. Ito ay nagsasaad na ang iyong mga pagsusumikap ay maaaring magbunga ng magagandang resulta kung patuloy kang magiging matyaga at determinado. Samantala, ang kulay kahel ay sumasagisag sa sigla, pagkamalikhain, at kumpiyansa sa sarili. Ang mga kulay na ito ay hindi lamang nagpapaganda ng iyong hitsura, kundi maaari ring magdala ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyo upang maging mas motivated at inspired sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 11, at 35. Ang 2 ay nagpapahiwatig ng balanse at harmonya, isang paalala na mahalagang bigyang pansin hindi lamang ang iyong mga pangarap kundi pati na rin ang iyong emosyonal na kapayapaan. Ang 11 naman ay isang numero ng inspirasyon at mataas na enerhiya, na siyang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang magtagumpay sa anumang hamon. Samantalang ang 35 ay sumasalamin sa paglago at pag-unlad, isang tanda na ang iyong mga pagsusumikap ay may potensyal na magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paglaan ng oras upang subukan ang isang bagay na dati mo pang nais gawin ngunit lagi mong ipinagpapaliban. Maaaring ito ay isang libangan na nais mong simulan, isang proyekto na nais mong pagtuunan ng pansin, o simpleng paglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay, makakahanap ka ng mas malalim na kasiyahan at makakaramdam ng bagong sigla upang harapin ang mga darating na araw. Ang araw na ito ay isang paalala na sa bawat simpleng bagay na nagbibigay saya sa iyo, naroroon ang mahalagang susi sa iyong pag-unlad at tagumpay. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang bawat karanasan, maliit man o malaki, ay may dalang mahalagang aral. Ano man ang mga hamon na iyong kinakaharap ngayon, tandaan na ikaw ay may kakayahan na pagtagumpayan ito sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pagbabago at pagsunod sa iyong puso. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili, pagpapahalaga sa iyong emosyonal na kalusugan, at pagbibigay ng oras para sa iyong mga pangarap, ikaw ay patuloy na magtatagumpay sa landas na iyong tinatahak. Yakapin ang araw na ito ng may tapang, sigla, at pananampalataya sa iyong sariling kakayahan, dahil sa bawat hakbang na iyong ginagawa ay isa kang hakbang palapit sa tagumpay na iyong pinapangarap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayon, habang pinupuno ng mahiwagang enerhiya ang paligid mo, mararamdaman mong tila may kakaibang presensya na bumabalot sa iyong isipan at puso. Isang enerhiya na tila humihimok sa iyo upang pagnilayan ang mga takot at pangamba na maaaring bumabagabag sa iyong loob. Sa ilalim ng enerhiyang ito, mararamdaman mong parang may tinig na bumubulong sa iyo na panahon na upang harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan o kinatatakutan. Ang pakiramdam na ito ay maaaring maging bahagyang mabigat sa simula, lalo na kung may mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang pinipiling hindi harapin. Gayunpaman, mahalaga na huwag kang matakot sa mga damdaming ito, dahil sila ay nagdadala ng mahalagang mensahe, isang paalala na oras na upang palayain ang iyong sarili mula sa mga limitasyong hinahayaan mong magpabigat sa iyong isipan at kalooban. Sa ilalim ng enerhiyang ito, may pambihirang pagkakataon para sa pagbabago na maaaring magdulot ng positibong pag-unlad sa iyong buhay. Ang mga pagkakataong ito ay maaaring hindi agad-agad lumitaw sa anyo ng magagandang balita o simpleng sagot sa iyong mga tanong, sa halip, maaaring dumating ito bilang isang hamon na susubok sa iyong tapang at determinasyon. Sa unang tingin, maaaring magmukha itong isang hadlang,
Ngunit sa mas malalim na pag-unawa, ito ay isang pagkakataon upang patunayan sa iyong sarili na kaya mong malampasan ang anumang pagsubok. Bilang isang Capricorn, likas kang may matatag na pananaw at hangad mo lagi ang katatagan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ikaw ay palaging naglalayong manatili sa landas ng katiyakan, kung saan ang bawat hakbang ay maingat na pinag-iisipan. Ngunit sa araw na ito, ang universo ay nagtutulak sa iyo na lumampas sa mga limitasyong itinakda mo para sa iyong sarili. Minsan, ang sobrang pagiging maingat ay nagiging dahilan upang pigilan mong lumabas sa iyong comfort zone. Ngayon, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na bitawan ang sobrang pagkakapit sa mga bagay na pamilyar lamang sa iyo at subukan ang mga oportunidad na maaaring magdala ng mas malaking tagumpay sa iyong buhay. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, subukan mong magtuon sa kung paano mo magagamit ang iyong lakas upang mapagtagumpayan ang mga hadlang na iyong kinakaharap. Ang iyong determinasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at ngayong araw ay isang paalala na gamitin ito upang harapin ang mga bagay na tila hindi mo kayang solusyonan. Ang mga pagsubok na pinapasan mo ay hindi tanda ng kahinaan, sa halip, ito ay mga hakbang na nagtuturo sa iyo kung paano pa mas magiging matatag at matibay sa iyong paglalakbay. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan mo, nagiging mas buo ang iyong pagkatao, at mas lumalawak ang iyong pangunawa sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. Habang pinagninilayan mo ang iyong mga pangamba, mapapansin mong ang ilan sa mga ito ay maaaring bunga lamang ng iyong mga pagdududa sa sarili. Minsan, mas lumalaki ang ating takot dahil hinahayaan nating mapuno ng negatibong pag-isip ang ating isipan. Madalas, kapag nakakaranas tayo ng kabiguan o mga pagsubok, may tendensya tayong isipin na tayo ay kulang o hindi sapat. Subalit, tandaan na ang mga pagkabigo ay bahagi lamang ng ating paglalakbay. Sa bawat pagkakamali na ating nagagawa, natututo tayo ng mga mahalagang aral na maaaring maging susi sa tagumpay sa hinaharap. Sa halip na makita ito bilang hadlang, subukan mong tingnan ito bilang isang mahalagang leksyon na magtuturo sa iyo kung paano pa mas magiging matatag at matalino sa iyong mga desisyon sa hinaharap. Ang araw na ito ay nagdadala ng pambihirang pagkakataon para sa introspeksyon. Sa gitna ng ingay at abala ng pang-araw-araw na buhay, mahalagang maglaan ng oras upang makipag-usap sa iyong sarili. Sa katahimikan ng mga sandaling ito, maaari mong pakinggan ang mga boses sa iyong isipan na matagal mo nang isinasantabi. Sa pagninilay na ito, maaari mong tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Ano ang mga pangarap na matagal ko nang nais abutin? Ano ang mga bagay na tunay na magbibigay ng kasiyahan sa aking puso? Sa pagninilay na ito, maaaring lumitaw ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Ang paglinang ng katahimikan sa iyong isipan ay makakatulong upang makita mo ang mga bagay ng mas malinaw. Sa halip na makita ang mga pagsubok bilang simpleng hadlang, maaari mong simulang makilala ang mga ito bilang pagkakataon upang matuto at lumago. Tandaan, Capricorn, na ang bawat hamon ay may dalang pagkakataon upang mas maging matibay at matatag. Sa halip na matakot sa mga bagay na hindi mo pa kayang kontrolin, subukan mong pagtuunan ng pansin ang mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol, ang iyong mga aksyon, mga desisyon, at ang iyong saloobin. Ang iyong likas na hangarin para sa katatagan ay minsan ay maaaring maging dahilan upang madama mong mabigat ang iyong pasanin. Gayunpaman, ngayon ay may pagkakataon kang pakawalan ang mga bigat na iyon at hayaang lumitaw ang iyong likas na pagkamalikhain. Sa bawat hakbang ng iyong pagkamalikhain, unti-unti mong makikita na ang bawat damdamin, maging ito ay mabigat o masaya, ay may silbi sa iyong pag-unlad bilang tao. Ngayon ay isang magandang araw upang ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay may kakayahan na malampasan ang anumang pagdududa o pangamba na maaaring bumabagabag sa iyong puso. Ang iyong tapang at determinasyon ay siyang magiging gabay mo sa pagharap sa mga pagsubok.
Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sarili, pati na rin sa mga kahinaan na bahagi ng iyong pagiging tao, mas magiging madali para sa iyo na lumago at magtagumpay. Sa pagyakap sa pagbabago at pagharap sa mga hamon ng may bukas na isipan, magbibigay ito ng panibagong sigla sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pilak at berde. Ang pilak ay sumasalamin sa kaliwanagan ng isipan at emosyonal na balanse, isang paalala na sa kabila ng mga unos ng buhay, ikaw ay may kakayahan pa ring makahanap ng kapayapaan sa loob ng iyong puso. Samantalang ang berde ay sumasagisag sa kasaganaan at pag-unlad, isang paalala na sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may mga biyayang darating sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 16 at 29. Ang 5 ay sumasagisag sa kalayaan at kakayahang umangkop sa pagbabago. Ang 16 ay nagdadala ng proteksyon at gabay mula sa mas mataas na kapangyarihan, habang ang 29 ay kumakatawan sa pagtatapos ng mga lumang kabanata at pagsisimula ng bago. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon, maaari kang makahanap ng inspirasyon upang itulak ang iyong sarili patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras upang alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan. Maaari kang maglaan ng oras upang mag-journal, magmeditasyon, o makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong sarili at sa iyong mga damdamin, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Sa bawat pag-aalinlangan na iyong nararamdaman, may pagkakataon kang tumayo ng mas matatag at mas determinado. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan, pagpapahalaga sa iyong emosyon, at pagyakap sa mga pagbabago sa iyong buhay, ikaw ay nasa tamang landas patungo sa tagumpay at kasiyahan. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may lakas ng loob at pananalig, dahil nasa iyo na ang lahat ng kakayahan upang makamit ang iyong mga pangarap. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayong araw ay may dalang kakaibang mahika na bumabalot sa iyong pagkatao, isang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong natatanging katangian. Mararamdaman mong tila may dumadaloy na kakaibang lakas sa iyong paligid, isang enerhiyang hindi mo agad maipaliwanag ngunit bumubuhay sa iyong diwa. Ang enerhiyang ito ay tila nagtutulak sa iyo na maging totoo sa iyong sarili, na bitawan ang anumang pag-aalinlangan at hayaang lumiwanag ang iyong tunay na kakayahan. Sa mga panahong tulad nito, mahalaga na huwag mong itago kung sino ka talaga. Sa halip, yakapin mo ang iyong natatanging personalidad at hayaang makita ng mundo ang iyong mga katangian na siyang nagpapakilala sa iyong pagkatao. Ito ang tamang panahon upang maging matapat sa iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang mga pag-aalala o pangamba ay pigilan kang ipahayag kung sino ka. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, mahalagang manatili kang konektado sa kasalukuyan. Sa kabila ng mga alalahanin, planong iniisip, at mga bagay na maaaring bumabalot sa iyong isipan, ang pagiging bukas sa kasalukuyan ay magbibigay sa iyo ng linaw at kapayapaan. Minsan, sa sobrang pagkaabala sa mga bagay na hindi pa nangyayari, nakakalimutan nating damhin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Subukang huminto saglit, huminga ng malalim, at pakinggan ang paligid, ang ingay ng hangin, ang bulong ng mga dahon, o maging ang sariling tibok ng iyong puso. Sa mga simpleng sandaling ito ng pagninilay, makakahanap ka ng kapayapaan at kalinawan na matagal mo nang hinahanap. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasalukuyan, mas magiging maayos at malinaw ang iyong mga desisyon dahil ikaw ay kumikilos ng may presensya ng isipan. Habang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain at kasiyahan,
makabubuting huminto ka sandali upang bigyan ng oras ang iyong sarili na huminga ng malalim at damhin ang kasalukuyang sandali. Hindi mo kailangang laging sumabay sa bilis ng mundo. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paglalaan ng oras upang makinig sa iyong sarili. Sa mga sandaling ito ng pananahimik, maaaring magbukas ang iyong isipan sa mga ideya, sagot, o solusyon na dati ay tila malabo at mahirap abutin. Ito rin ang panahon upang makilala mo ang iyong sarili sa mas malalim na paraan, ang iyong mga pangarap, takot, at mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa pamamagitan ng simpleng pagninilay, mas mauunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay, at kung paano mo mapapahalagahan ang mga bagay na nasa iyong harapan. Ngayon ay maaaring maramdaman mong mas malalim at mas buhay ang iyong emosyon. Maaaring may mga sandali na tila bigla kang makakaramdam ng pangungulila, pag-aalala, o pagdududa. Ito ay maaaring magdala ng kalituhan, lalo na kung may mga bagay kang iniisip na tila hindi mo pa kayang unawain. Ngunit sa halip na labanan o iwasan ang mga damdaming ito, mahalaga na harapin mo ito ng may bukas na isipan at pagtanggap. Kapag pinili mong harapin ang iyong emosyon, magkakaroon ka ng mas malinaw na pangunawa kung bakit mo nararamdaman ang mga ito. Maaaring ang mga damdaming ito ay dulot ng mga bagay na matagal mo nang pinipigil o mga alalahanin na hindi mo pa nagagawa ng paraan. Sa halip na takasan ito, subukan mong kilalanin ang iyong nararamdaman, tanggapin ito, at unti-unting hanapan ng solusyon. Kapag nararamdaman mong tila napupuno na ang iyong isipan ng mga negatibong iniisip, mahalagang paalalahanan ang iyong sarili na hindi lahat ng bagay ay kailangang mong kontrolin. Bilang isang Aquarius, madalas kang nadadala sa sobrang pag-isip, lalo na kung may mga bagay na hindi malinaw o hindi ayon sa iyong inaasahan. Ito ay maaaring magdala ng pagkapagod sa isipan, kaya naman mahalaga na alalahanin mong hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Sa halip na ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na labis mong iniisip, subukan mong bigyan ng pansin ang mga bagay na kayang-kaya mong kontrolin sa kasalukuyan, ang iyong reaksyon, saloobin, at mga hakbang na maaari mong gawin upang mas gumaan ang iyong pakiramdam. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang maging mas malikhain. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na dati mong nais subukan, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng panahon. Maaaring subukan mong magpinta, magsulat, mag-eksperimento sa musika, o kahit simpleng pag-aayos ng iyong tahanan sa paraang nagpapasaya sa iyo. Sa paggawa ng mga bagay na ito, matutuklasan mong may kakayahan ka palang lumikha ng magagandang bagay na hindi mo inakala noon. Sa halip na mag-focus sa takot na baka magkamali, subukan mong ituon ang iyong pansin sa kasiyahan na hatid ng mismong proseso ng paggawa. Sa bawat hakbang na ginagawa mo upang maging malikhain, mas lumalawak ang iyong pananaw sa mga posibilidad na nasa paligid mo. Ang iyong likas na kakayahang maging kakaiba ay isang regalong dapat mong yakapin ng buong puso. Sa halip na magpanggap na tulad ng iba, subukan mong yakapin kung ano talaga ang iyong pinaniniwalaan at kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Ang mga ideya na nasa iyong isipan ay mahalaga at maaaring maging daan upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, hinahayaan mong makita ng mundo ang iyong tunay na halaga. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang iisipin ng iba, subukan mong ibahagi ang iyong mga ideya sa mga taong nakakaunawa at nagpapahalaga sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at lila. Ang bughaw ay sumasalamin sa kapayapaan ng isipan, isang paalala na kahit gaano ka pa kabalisa o nalilito, maaari mong makamit ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtuon sa kasalukuyan. Samantalang ang lila naman ay kumakatawan sa espiritual na paggising, isang paalala na sa kabila ng mga takot at pangamba, palaging may pag-asa at liwanag na magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 8 at 31. Ang 2 ay sumasalamin sa balanse,
isang paalala na mahalaga ang paglalaan ng oras sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang 8 ay simbolo ng tagumpay, isang paalala na ang iyong mga pagsisikap ay may kapalit na magagandang resulta. Samantalang ang 31 ay paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula, na kung saan ay maaari kang lumago at maging mas matatag. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyong puso. Sa mga simpleng bagay tulad ng paglalakad sa kalikasan, pakikinig sa musika, o pag-uusap sa isang kaibigan, maaari mong mapunan ang iyong puso ng positibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa paggawa ng mga bagay na mahalaga sa iyo, hindi lamang positibong enerhiya ang madarama mo, kundi pati na rin ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, paalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay may kakayahan upang likhain ang buhay na iyong pinapangarap. Ang mga pagdududa at pangamba ay bahagi lamang ng paglalakbay, ngunit sa pagtitiwala sa iyong sarili at sa mga desisyon na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na lalago at magiging mas malakas. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong natatanging katangian at pagyakap sa mga pagbabago, ikaw ay nasa tamang landas patungo sa tagumpay at kasiyahan. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa mga posibilidad na hatid ng kinabukasan, dahil ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti, mas masaya, at mas matagumpay kaysa kahapon. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa ika-17 ng Marso, 2025. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang huminga ng malalim at damhin ang mahikang bumabalot sa iyong paligid. Sa bawat paghinga mo, tila may kasamang enerhiyang nagpapagaan sa iyong pakiramdam, isang lakas na dumadaloy sa iyong buong pagkatao na tila nagsasabing ikaw ay ligtas, mahalaga, at nasa tamang landas. Habang pinakikiramdaman mo ang enerhiyang ito, unti-unti mong mararamdaman na parang may tinatanggal na bigat sa iyong dibdib, na para bang hinuhugasan ng liwanag ang mga alalahanin at pagdududa na matagal mo nang kinikimkim. Sa araw na ito, ikaw ay hinihikayat na buksan ang iyong puso at isipan sa mga bagong karanasan at pananaw. Maaaring may mga pagkakataon sa nakaraan na pinili mong umiwas sa mga bagay na bago o hindi mo pamilyar dahil sa takot na baka magkamali ka o mabigo. Ngunit ngayong araw ay tila nag-aanyaya sa iyo ang universo na magtiwala at sumubok. Sa bawat hakbang na iyong gagawin patungo sa bago at hindi mo pa nasusubukan, matutuklasan mo ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa ganap na nauunawaan. Bilang isang Pisces, ikaw ay kilala sa iyong malalim na emosyon at likas na kakayahang makaunawa ng damdamin ng ibang tao. Ito ay isang pambihirang kakayahan na nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang lumalapit sa iyo upang maghanap ng pag-unawa at gabay. Ang iyong likas na kabutihan at pag-aalaga sa iba ay isang katangiang nagbibigay sa iyo ng kakayahang makapagdulot ng ginhawa sa mga taong dumaranas ng pagsubok. Sa araw na ito, ang iyong malambot na puso at bukas na isipan ay magiging mahalagang sangkap sa paglikha ng mga di malilimutang koneksyon. Maaaring may isang tao na lalapit sa iyo upang humingi ng payo o simpleng makahanap ng kausap. Sa iyong simpleng pakikinig at pagpapahayag ng pag-unawa, ikaw ay makapagbibigay ng ginhawa na maaaring magdala ng liwanag sa kanilang buhay. Huwag mong baliwalain ang halaga ng iyong presensya, sapagkat minsan ay sapat na ito upang mabigyan ng pag-asa ang isang taong nawawalan na ng direksyon. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang maging mas malaya sa pagpapahayag ng iyong damdamin. Maaaring ito ang araw kung kailan mararamdaman mong hindi mo na kayang kimkimin pa ang mga saloobing matagal mo nang nais ipahayag. Sa kabila ng iyong likas na pagiging sensitibo, may mga pagkakataon na pinipili mong pigilin ang iyong nararamdaman upang hindi makasakit ng iba o upang mapanatili ang katahimikan sa paligid mo.
Gayunpaman, ngayong araw ay hinihikayat kang hayaang magningning ang iyong totoong sarili. Ipakita mo ang iyong pagkamalikhain, iyong saya, at iyong likas na kakayahang magdala ng positibong enerhiya sa mga taong nasa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong nararamdaman, makakahanap ka ng mga bagong ideya, inspirasyon, at maaaring mga bagong koneksyon na magbibigay kulay sa iyong buhay. Ang pagpapahayag ng iyong emosyon ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, sa halip, ito ay tanda ng iyong lakas at katatagan bilang tao. Ang iyong pagpayag na maging totoo sa iyong sarili ay magbibigay daan sa mas magaan at payapang pakiramdam sa loob ng iyong puso. Habang dumadaloy ang araw na ito, maaaring mapansin mong may mga bagay na nagiging mas malinaw sa iyong isipan. Mga damdaming matagal mo nang pinipigilan ay maaaring unti-unting magpakita, at mga tanong na matagal mong hindi masagot ay maaaring biglaang magkaroon ng linaw. Maaaring ito ay may kinalaman sa isang desisyong matagal mo nang pinag-iisipan o isang relasyon na matagal mo nang gustong ayusin. Sa halip na katakutan ang mga damdaming ito, tanggapin mo ito bilang bahagi ng iyong paglago. Ang mga emosyon ay hindi kailangang itago, sa halip, ito ay dapat yakapin, unawain, at gawing inspirasyon upang mas maunawaan ang iyong sarili. Ang pagtanggap sa iyong mga emosyon ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan, upang maging mas bukas sa mga pagbabago na maaaring magdala ng kaginhawaan sa iyong buhay. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang pagnilayan kung paano ang iyong mga paniniwala at pananaw ay nakaapekto sa iyong mga desisyon at kilos. Maaaring may mga lumang paniniwala na matagal mo nang pinanghahawakan, ngunit hindi mo na napapansin na ito pala ay humahadlang na sa iyong pag-unlad. Maaaring ito ay mga takot na namuo sa iyong isipan dahil sa mga karanasan sa nakaraan. Subalit tandaan na ikaw ay may kakayahan upang baguhin ang iyong pananaw at lumaya mula sa mga limitasyong ito. Huwag matakot na bitawan ang mga paniniwalang hindi na nagsisilbing positibong gabay sa iyong buhay. Ang pagtanggap sa pagbabago ay maaaring maging susi upang matuklasan mo ang mga bagong posibilidad na maaaring magdala ng kaligayahan at tagumpay sa iyo. Habang lumalalim ang gabi, maaaring may mga lihim o katotohanang matagal nang nakatago ang biglaang lumitaw sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang bagay na matagal mo nang pinaghihinalaan, ngunit ngayon ay nabigyan na ng linaw. Sa halip na matakot o magduda, subukan mong gamitin ang iyong likas na kakayahang magbigay ng empatya at pag-unawa upang harapin ang mga katotohanang ito. Ang iyong likas na talino sa pag-unawa sa emosyon ng iba ay magiging mahalaga sa pagtulong sa kanila na makahanap ng kaliwanagan at pag-asa. Ang pagsunod sa iyong pakiramdam ngayong araw ay magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Kung may mga desisyon kang kailangan gawin, hayaang ang iyong damdamin ang maging gabay mo. Minsan, ang tinig ng puso ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang lohikal na paliwanag. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong intuition, makakahanap ka ng mga sagot na hindi mo inaasahan, ngunit siyang magiging susi sa iyong tagumpay. Ngayong araw, ang kulay na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo ay asul at pilak. Ang asul ay sumasagisag sa kapayapaan, komunikasyon, at kaliwanagan ng isipan. Samantalang ang pilak naman ay kumakatawan sa intuition, proteksyon, at espiritual na koneksyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagdadala ng mga bagay na may ganitong kulay ay makakatulong upang manatiling kalmado at malinaw ang iyong isipan sa kabila ng mga emosyonal na pagsubok na maaari mong harapin. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 11, at 36. Ang 5 ay sumasalamin sa kalayaan at pagbabago, isang paalala na sa pamamagitan ng pagyakap sa pagbabago ay maaari kang makahanap ng mga bagong oportunidad. Ang 11 ay sumisimbolo ng inspirasyon at mas mataas na kamalayan, isang paalala na ang iyong mga pangarap ay abot kamay kung ikaw ay magtitiwala sa iyong sarili. Samantalang ang 36 ay nagdadala ng mensahe ng balanse at katiwasayan, isang paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan,
ikaw ay may kakayahang mapanatili ang iyong kalmado at kontrol. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na magpaparamdam sa iyo ng kasiyahan at kapayapaan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, pakikinig sa iyong paboritong musika, o paglalaan ng oras upang makipag-usap sa isang kaibigan na tunay na nakakaintindi sa iyo. Sa paggawa ng mga ganitong gawain, mapapalakas mo ang iyong koneksyon sa iyong sarili at makakahanap ka ng panibagong lakas upang harapin ang mga darating na araw. Sa pagtatapos ng araw na ito, paalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay puno ng pagmamahal, liwanag, at inspirasyon. Ang bawat pagsubok na dumating sa iyong buhay ay nagdadala ng mahalagang aral na magpapalakas sa iyong loob at magpapayaman sa iyong karanasan. Yakapin mo ang mga pagbabago ng may bukas na puso, dahil sa bawat pagbitaw sa lumang pananaw ay may panibagong pag-asa na darating. Patuloy kang magtiwala sa iyong kakayahang baguhin ang iyong buhay sa paraang naayon sa iyong mga pangarap. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa mas magandang kinabukasan, tandaan na ikaw ay laging ginagabayan ng pagmamahal ng universo at ng liwanag na nasa iyong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.